Alam ko rin tong kakahuyan. Tumakbo bigla si Michelle. Ngumiti si Raya at nanatili lang ito sa kanyang kinatatayuan. Pinagmasdan niya lang ang pagtakbo ni Michelle hanggang sa makarating ito sa isang malaking puno. Ang totoo, hindi na mahalaga kung saan mo man balak pumunta. Biglang nagningning ang sklera ng mga mata ni Raya nang inihagis niya si Michelle patungo sa malaking puno. Bumagsak si Michelle sa lupa nang mauntog sa puno ang ulo at nawalan ng malay. Pinapatunog ng mga kawal ang mga sungay ng pangangaso habang tumatakbo ang grupo ni na Jericho at Marina sa masukal na kakahuyan. Ito ang paraan na ginagawa ng mga mangangaso upang madaling ma-attract ang mga hayop sa paligid nila. Lumapit si Raya kay Michelle at inalis ang engagement ring necklace sa leeg ng dalaga. Narinig niya ang tunog ng sungay ng pangangaso sa di kalayuan at tumingin siya kay Michelle. Napangisi siya sabay itinapon niya ang singsing sa tabi ng dalaga. Gusto mo bang makitang muli ang pinakamamahal mong si Jericho? Huwag kang magalala, pagtatagpuin ko kayong dalawa. Umusal ng spell si Raya. Muling nagningning ang mga mata niya at kuminang ng gininto ang perlas ang katawan ni Michelle. Umalis si Raya na nakangiti matapos ang ginawa sa dalaga. Naglalakad si Javier sa tabi ng mga kabayo ni Jericho at Marina habang may hawak na patpat. Halatang pagod na pagod ito sa kakalakad at nanghihina na. Ramdam din niya ang gutom. Siguro dapat muna tayo magpahinga kahit isang oras lang. Suhestyon pa ni Javier. Ano bang katamaran niyan, Javier? Halos hindi pa nga tayo nagsisimula. Sagot ni Jericho. Walang kwentang pangangaso kung wala namang nahuhuli, hindi ba? Saad pa ni Javier. Pwes, maaari ka namin gawing pain, Javier, para di na kami mahirapan pa. Napangiti si Prinsesa Marina sa biro ni Jericho. Merong usa sa banda ron! Sigaw ni Nicolas at hinabol nila ang isang usa na tumatakbo sa kakahuyan. Mabagal na naglakad si Javier at humiwalay sa grupo. Ilang minuto pa ay nakita niya ang usa na huminto sa tabi ng isang puno at tumingin ito sa kanya. Sa di may paliwanag na dahilan ay parang may nararamdamang kakaiba si Javier sa usa. Parang isang pamilyar na presensya. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Javier nang marinig niya ang pag-iyak ni Michelle. Tinignan niyang mabuti ang usa at naaaninag niya sa sulok ng mga mata nito ang lumuluhang Michelle habang kumikinang ang kanyang mga mata. Napagtanto niya kung ano ang nangyari at nakita niya na ang tumatakbong refleksyon ni Michelle habang dumadaan ang usa sa isang maliit na padel. Biglang dumaan ang grupo ni Nicolas sa tabi ni Javier at doon pa lang ito natauhan. Mabilis niya silang hinabol at umaasa siyang maabutan niya ang mga to. Pagdating nila sa masukal na bahagi ay huminto si na Nicolas upang barilin ang usa sa malayuang distansya na patuloy na tumatakbo sa kakahuyan. Kinuha ni Nicolas ang crossbow at itinutok itong maigi sa usa. Perpekto. Babarilin na sana ni Nicolas ang usa gamit ang crossbow, ngunit binaba niya ito nang mapansin niyang katabi niya si Jericho. Kamahalan, sayo na siya. Wika ni Nicolas. Tinutok naman ni Jericho ang crossbow ngunit nagtaka siya nang biglang huminto ang usa at tumingin sa kanya. Nakaramdam ng kakaiba si Jericho ngunit hindi niya ito pinansin at tinuloy pa rin ang pagbaril sa usa. Dumating si Javier at naabutan si Jericho na nakatutok na sa usa. Sumablay si Jericho sa pagtira nang biglang ipihit ni Javier ang palaso sa kabilang direksyon. Nagtaka si Jericho at tinignan niya ang crossbow kung meron ba itong diferensya. Akala ko ba manghusay kang mangaso, kamahalan? Sumunod na sumubok si Marina nang nagpaputok ng kanyang palaso. Napangiti si Marina nang marinig niyang napaungol ng bahagya ang usa. Sinabi ng soberanong ginto na siya'y tinamaan. Ngiting saad ni Marina. Itinulak nila ang kanilang mga kabayo pasulong upang tignan ang resulta. Tumakbo naman si Javier para hanapin si Michelle habang ang iba pang grupo ay naghahanap ng mga bakas ng usa. Bumaba si na Jericho at Nicolas para maghanap rin sa paligid. Sa paghahanap nila ay may napansing mga bakas ng mga paa si Nicolas. Bakas ng usa.
Sambit ni Nicolas nang makita ang bakas ng paa ng usa sa malambot na lupa. Lumapit sa kanya si Jericho upang suriin din ito. Maaaring hindi pa ito nakakalayo, wika ni Jericho. Nag-aalala naman si Javier sa paligid ng kakahuyan habang naghahanap ng higit pang mga bakas ng usa si Jericho. Maya-maya pa'y napansin ni Jericho ang isang bagay na kumikinang na pilak sa sahig ng kagubatan at yumuko siya para kunin ito. Nagulat si Jericho nang malamang ito ang engagement ring nila ni Michelle. Lumapit sa kanya si Marina. Nahanap mo na ba ang bakas, kamahalan? Tanong ni Marina. Tulalang tinitigan ni Jericho ang singsing at tuluyan siyang nawala sa isip. Kamahalan? Sambit ulit ni Marina. Tumingin si Jericho kay Javier. Sinusubukang iproseso ang sakit ng pagkabigla nito. Huminga ng malalim si Javier at patuloy na nilibot ang kanyang mga mata sa paligid na may pag-aalala para kay Michelle. Tumingin si Marina kay Javier at muling bumaling kay Jericho. Naramdaman niyang may maling nangyayari sa dalawa. Kamahalan, may problema ba? Tumingin si Jericho sa kakahuyan. Huminga siya ng malalim para pakawala ng naipong emosyon sa dibdib. Ngunit hindi niya mapigilan ang unti-unting pagbalik ng pait ng nakaraan. Kaya siguro may naramdaman siya kanina ay dahil dito. Siguro ay may masamangang nangyari kay Michelle kaya nito naiwan ang singsing sa kagubatan. O di kaya ay may kumuha dito habang nagsisimula itong maglakbay palayo sa Terraveda. Bumalik na tayo sa palasyo sa lalong madaling panahon. Ayoko magtagal dito. Tumayo si Jericho at nilagpasan lang si Marina na kasalukuyan pang nalilito sa nangyayari. Hindi ako sumama bilang isang mahirap na talunan, kamahalan. Ano bang nangyayari sa inyo? Ngunit hindi sumagot si Jericho. Umalis ito at iniwan ang dalaga. Tumingin pabalik si Marina kay Javier na sinusubukan pang usisain ang madilim na kalooban ng batang hari. Ngunit nabigo siyang alamin ito dahil maging si Javier ay natulala rin sa kasalukuyang nangyayari. Hindi tuloy maitago ni Marina ang kanyang pagkabalisa sa inakala niyang namumuong tensyon sa pagitan ni Javier at Jericho. Gayunpaman, umaasa naman siyang hindi ito ganoon kalala gaya ng inaakala niya at sana nga rin ay mali siya nang iniisip sa dalawa. Gamit ang kabayo ay buong gabing hinanap ni Javier si Michelle sa kagubatan. Nakauwi na ang grupo ni Jericho mula sa pangangaso ngunit hindi pa rin tumigil si Javier sa paghahanap kay Michelle hanggang sa hindi niya ito natatagpuan. Halos lahat na ng sulok sa kakahuyan ay nasuyod na niya subalit hindi pa rin niya matagpuan ang dalaga. Masyadong madilim kasi ang paligid. Bukod rito ay wala rin siyang dalang sulo kaya hirap siyang matunto ng mga bakas na naiwan ni Michelle sa lupa. Nakadagdag pa hirap pa kay Javier ang unti-unting paglitaw ng hamog sa paligid kung kaya medyo nalalabuan siya sa pagtingin sa malayo. Dahan-dahan rin lumalamig ang klima kaya kinakabahan tuloy si Javier dahil maaaring mapahamak si Michelle kapag nagpatuloy ito. Bumaba si Javier sa kabayo upang mas madali niyang makita ang mga bakas kapag naglakad siya. May napansin siyang ilang bakas sa lupa. Michelle! Michelle! Nasaan ka? Sigaw ni Javier habang sinusundan niya ang mga bakas. Michelle! Napatakbo si Javier nang may matanaw siyang isang figura sa di kalayuan. Michelle? Michelle, ikaw ba yan? Nagulat si Javier nang makita niya itong nakahandusay sa lupa na nanginginig sa lamig at nangihina. May isang palaso ang nakabaon sa kanyang binti. Inugot ni Javier ang palaso at iniligay ang kanyang kamay sa sugat. Nagningning ang mga mata ni Javier nang umusal siya ng spell pagkatapos ay tinapat niya ang kamay sa balikat ni Michelle. Bumuntong hininga ito at tumigil ang kanyang panginginig hanggang sa tuluyan nitong nawala ng malay tao. Nagsindi ng apoy si Javier upang bumalik sa normalang temperatura sa paligid. Tsaka siya umupo sa tabi ni Michelle at binantayan habang mahimbing itong natutulog sa tabi niya. Pagsapit ng umaga ay nagulat si Michelle nang paggising niya ay nasa tabi na niya si Javier. Javier? Bumangon kaagad ang dalaga
Sabay nagtatakang tinignan si Javier sa mga mata. "Oh, gising ka na pala. Kumusta ang lagay mo?" Tanong ni Javier na buong magdamag na binantayan si Michelle. Hindi na siya natulog dahil gusto niyang siguruhing ligtas ang dalaga. "Ayos lang ako." Niyakap nito bigla si Javier. "Nagtataka ako, anong ginagawa mo dito?" Nagtatakang tanong ni Michelle. "Nasugatan ka kahapon, kaya binantayan kita buong magdamag." Sagot naman ni Javier. "Ayaw nga pala, naalala ko na, nasan nga pala si Raya?" Balik tanong ng dalaga. "Nandito siya?" Gulat ni Javier. Tumango si Michelle nang maalala niya ang mga nangyari. "May ginawa siya sa akin. Kasama niya mga tauhan ni Agustos. Isang grupo ng mga barbaro. May balak silang salakayin ng Terraveda." Mahabang paliwanag ni Michelle. "Hindi rin sila magtatagumpay. Dapat alam nila yon." Napatiimbaga si Javier sa galit. "May katulong sila. Binigyan sila ng Aragon ng mapa ng mga lagusan ng pagkubkub sa ilalim ng kastilyo. Siguradong madali na lang itong mapapasok dahil doon." Tugon ni Michelle. "Si Aragon, ang taksil na matanda. Hindi pa rin siya tumigil sa pagtulong kay Raya." Galit na sambit ni Javier. Tumango lang ang dalaga. "Dapat nating sabihin kay Jericho ang binabalak nila. Dapat niya itong malaman nang sa ganun ay mapigilan natin sila." Napahinto ang dalawa nang may marinig silang ingay sa malapit. "Ano yun?" Pinakinggang mabuti ni Michelle ang tunog. Papalapit na sa kanila ang tunog ng mga yabag ng kabayo. Tumayo si Javier upang tignan ito at naispatan ng 3 kabalyero na nakasakay sa mga kabayo na kasalukuyang naglilibot sa kakahuyan. Bahagyang napangiti si Javier at bumaling agad siya kay Michelle. "Sila ang nagpapatrol ng mga kabalyero. Maaari ko silang kausapin upang pahiramin tayo ng kabayo." Nakangiting sambit ni Javier. "Hindi, ayoko." Nagulat si Javier sa pagtanggi ng dalaga. Ito na sana ang pagkakataon nila para makahingi ng tulong. Subalit mukhang nag-aalangan ito sa naiisip niyang paraan. "Pero Michelle, pagkakataon na natin to." Natigilan si Javier nang pigilan siya ni Michelle. "Nakikiusap ako, Javier." Sabay hinawakan ni Michelle ang braso niya para pigilan siya. "Hindi ko na maaaring lapitan si Jericho." Malungkot na sambit ng dalaga. "Pero naniniwala akong gusto kanyang makita, kaya sumama ka na." Ngunit hindi pa rin pumayag si Michelle kahit gusto man niya. "Hindi pwede. Wala na akong mukhang maihaharap matapos ko siyang ipagkanulo." Titig na titig si Javier kay Michelle. "Umalis ka na. Sabihin mo sa kanya ang panganib na darating sa Terraveda. May tiwala ako sa iyo, Javier." Pilit na nagpakita ng ngiti ang dalaga kahit nahihirapan siya. "Pero kung mananatili ka rito," napahinto si Javier nang tumayo si Michelle. "Kung ganon, kapalaran ko na ang nagdikta. Mag-ingat ka, Javier. Huwag kang basta-basta magtitiwala kay Aragon. Tsaka maraming salamat pala sa tulong mo." Wika ng dalaga. Sinubukan ni Javier na hawakan ng kamay ni Michelle at hilahin siya para sumama. Subalit tinapik niya lang ito kasabay ng pagtaboy palayo kay Javier. "Magmadali ka na!" Sigaw ng dalaga. Walang magawa si Javier kundi tumango bilang tugon. Wala rin naman siyang magagawa kahit pilitin pa niya ang dalaga na sumama dahil ito na rin mismo ang may gustong magpaiwan sa gubat. "Takbo na!" Sigaw ulit ni Michelle. Tinignan siya muna ng huling beses ni Javier bago ito umalis. Nagmumukmok si Jericho sa loob ng kwarto niya habang nilalaro sa daliri niya ang engagement ring nila ni Michelle. Nagulat siya nang humahangos na pumasok si Javier sa silid. "Kamahalan, kailangan nating mag-usap. Ngayon din mismo." Taghoy ni Javier habang hinihingal siya sa pagod at naliligo sa sariling pawis. "Sabi ko sa'yo, ayoko nang istorbo." Sagot ni Jericho. "Kamahalan, napakahalagang malaman mo to. Isang importanteng bagay ang nais kong sabihin sa'yo." Matigas na sabi ni Javier. "Hindi mo ba ako narinig?
Sinusuway mo na ba ang iyong hari? Sarcastic na wika ni Jericho. Oo, alam ko. Ibig ko sabihin, alam mong hindi ko gagawin yon. Maliban na lang kung nasa malubha tayong sitwasyon. Paliwanag ni Javier. Saglit na tigilan si Jericho nang makuha ni Javier ang kanyang atensyon. Inilapag ni Jericho ang singsing sa isang mesita at sinuot niya ang kanyang mga guwantes para sundan si Javier sa labas. Sinusundan ni Jericho si Javier sa paglalakad sa mahabang pasilyo habang ipinapaliwanag ang ilang bagay tungkol sa mga plano ni Raya at Agustos sa Terraveda mula sa tulong ni Aragon. Ilang sandali ay nakarating na rin sila sa burial vaults sa ilalim ng kastilyo. Isang kalokohan ang ideya mong yan. Kilala ko si Tio simula nung bata pa ako. Hindi ako naniniwala na ipagkakanulo niya ang Terraveda. Galit na binuksan ni Jericho ang cabinet upang tignan ang siege scroll map. Ang mapa ng mga lagusan ay iniingatan dito. Kaya paano ito mawawala kung mahigpit ang bantay dito? Nabuksan ni Jericho ang cabinet at kinapa niyang maigi ang balumbon sa loob nito. Buong buo naman ang kumpiyansa ni Javier na nawawala ang scroll. Ngunit habang tumatagal ay tumataas ang pagkainip niya. Matapos ng ilang sandali ay nailabas na rin ni Jericho ang mapa. Nagulat at naguluhan tuloy si Javier sa nangyayari. Biglang pumasok si Aragon habang binubuklat ni Jericho ang balumbon ng mapa. Sandali. Teka, hindi ko maintindihan. Parang may hindi tama. Nanlalaki ang mga mata ni Javier habang ipinapakita ni Jericho ang balumbon sa kanya. Galit siyang tumingin kay Aragon na kalmado lang sa isang tabi. Mabuti naman at nakarating ako sa oras. Narinig ko kasi ang balita, kamahalan. May problema ba dito? Tanong pa ni Aragon. Hindi. Wala, Tio. Wala naman. Ikinalulungkot kong naabala pa kita. Tugon ni Jericho. Jericho, pwede bang… Napahinto si Javier. Isa pang salita mula sa iyo at isinusumpa ako sa Diyos na ipapatapon kita sa malayo. Galit na isinara ni Jericho ang kabinet. Tumingin si Javier kay Aragon na nakangiting tila ng aasarat na unang umalis sa silid. Napatiimbaga na lang si Javier sa sobrang galit niya. Hindi may tago ng kanyang mukha ang pagkasuklam sa matanda. Lalong-lalo na kapag nakikita niyang nakadikit ito palagi kay Jericho na tila lintang sinisip-sip ang murang kaisipan ng hari at matapos makuha ang kamalayan ay basta-basta na lang tatakas na parang matching na nakaisa sa pagong. Kinagabihan, makikitang nakaupo si Jericho sa dulo ng kanyang kama. Bihis na bihis pa rin ito ng chainmail habang nilalaro niya ulit sa dulo ng mga daliri ang engagement ring nila ni Michelle. Natigilan nito sa pagmumuni-muni nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Javier sa loob ng silid. Hindi ka pa ba matutulog, kamahalan? Hindi kumikibo si Jericho. Nanatili lang itong nakaupo at nakatitig sa singsing. Mababakas sa kanyang maamong mukhang matinding lungkot na nadarama. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Javier, kaya magalang itong tumayo sa harap ni Jericho habang nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa ilalim ng sikmura niya. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Javier. Sabihin mo, Javier, paano ko mamahalin ng isang taong nagtaksil sa akin? Kahit anong isipin ko, wala pa rin itong saysay. At paano ko tutulungan ang sarili kong magmahal ng iba? Sabihin mo nga sa akin ang sagot na kailangan ko. Direktang tanong ni Jericho na ikinabigla ni Javier. Hindi niya kasi inaasahan na itatanong ni Jericho ang mga ganitong bagay sa kanya. Bagamat gusto niyang sagutin ang tanong ay wala naman siyang maisip na mainam na rason upang lumiwanag ang kaisipan ni Jericho dahil hindi naman siya eksperto pagdating sa buhay pag-ibig. Ngunit sa kabila nito ay alam niya ang pakiramdam ni Jericho. Alam na alam niya ang kalungkutang bumabalot sa kanyang puso dahil minsan na rin siyang umiyak at masaktan sa isang babae. Isang babaeng kakaiba ngunit nagawa niyang mahalin sa maikling panahon. Kung wala ka ng iba pang kailangan, marahil ay maaari na akong… Natigilan si Javier. Hindi ko alam kung anong gagawin. Wala akong ideya. Wala akong maisip.
kung ano bang dapat kong gawin. Pinagmasdan saglit ni Javier ang seryosong mukha ni Jericho na tila nagpupumiglas sa kanyang galit at nagulat siya nang tumingin ng banayad si Jericho sa kanya. Ano bang dapat kong gawin, Javier? Paulit na tanong ni Jericho. Seryoso ngunit maaliwalas ang mukha na parang nag-aasam ng pag-asa. Ang alam ko lang, kamahalan, walang magsasakripisyo ng higit para sa kaharian o sa iyo maliban kay Michelle. Humigit roon ay wala na. Seryosong sagot ni Javier. At kung ganoon nga, saad ni Jericho. Dapat mong gawin kung ano sinasabi ng iyong puso, kamahalan. Tugon ni Javier. Papaano kung hindi ko alam kung ano yon? Anong gagawin ko? Tanong pa ni Jericho. Sa tingin ko, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mong yan, kamahalan. Napatingin muli si Jericho sa singsing ni Michelle at pinaglaruan niya ito ng mga daliri habang siya'y nag-iisip. May baka pa bang tanong sa akin, kamahalan? Tanong naman ni Javier. Sa tingin ko, pwede ka na umalis. Yumuko naman si Javier at umalis na sa silid. Salamat, Javier. Dahil sa'yo, unti-unti ko nang naiintindihan ang lahat. Lumingon si Javier sa kanyang paglabas at nagpakita ng simpleng ngiti kay Jericho bago niya isinara ang pinto. Kinabukasan ay hinihintay ng buong escort si Prinsesa Marina sa plaza habang bumababa siya sa hagdanan. Nakatayo sa bawat baitang ang mga kabalyero ng Terraveda at opisyales ng konseho sa paghahatid tanaw kay Prinsesa Marina. Nakaharap si Jericho sa plaza habang dinaraanan ito ng walang anumang salita mula kay Prinsesa Marina. Mukhang masama pa rin ang loob nito dahil hindi itinuloy ni Jericho ang pagpapakasal nilang dalawa. Mahal na prinsesa. Mahinang wika ni Jericho. Uminto si Marina ngunit hindi siya lumingon kay Jericho habang isinusuot niya ang riding gloves niya sa huling baitang ng hagdan. Patawarin mo ko. Bukal sa loob na saad ni Jericho. Lumingon si Marina at lumapit sa kanya. Tapos na ang oras para sa ganyang salita, kamahalan. Wika ni Marina. Makikita sa kanyang mukha ang hindi may tagong galit at pagkadismaya, ngunit may bahagi sa loob niya ang nagpapakita kung ano talaga ang gusto ng puso niya. Ayaw man niyang aminin, ay hindi talaga bahagi ng kanyang kapalaran si Jericho. Nasaktan man siya ng konti ngunit masaya pa rin siya dahil naging totoo sa kanya si Jericho. Siguro magkaibang landas lang ang tinatahak nilang dalawa at may plano ang Diyos para sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin ay tanggapin at unawain yon nang wala ni katiting na galit at pagdududa sa loob ng puso niya. Naintindihan ko. At ito ang dahilan kung bakit tinaalok ko sa iyo ang kasunduan at sa iyong mga inapo ang lahat ng pinagtatalo ng lupain ng ating mga kaharian. Wika ni Jericho. Kung ganun, ibibigay mo sa akin ang iyong mga sinaunang pag-aari? Gulat ni Marina. Wala akong hangarin sa digmaan o para magdalamhati ka ng higit pa sa meron ako. Makahulog ang pahayag ni Haring Jericho. Hindi pwedeng madaliin ang ganyang bagay. May panahon pa naman para pag-usapan ang mga yan. Sambit naman ni Marina. Nagpagawa ako sa aking mga eskriba ng isang kasunduan. Naglabas si Jericho ng isang scroll. Kung masaya ka sa termino, pipirma ako kaagad. Dagdag ni Haring Jericho. At kung tumanggi ako? Anas ni Marina. Pwes, ito lang ang may bibigay ko. Ginagawa ko ito ng buong kababaang loob. Sabay iniyuko ni Jericho ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba. Pagkatapos ay tinignan niya sa mga mata si Marina at tiniabot ang scroll. Naghintay siya ng ilang segundo sa magiging tugon ni Marina sa kanyang panukala. Tinitigan siya sandali ni Marina. Pagkuway kinuha sa kanya ang scroll. Sabihin mo sa akin, sino ang nangunguna sa isang prinsesa? Seryosong tanong ni Marina. Walang sino man. Nag-isip ulit si Jericho. Ay, wala pala.
Lumuwag ang mood ni Prinsesa sa mga kakatuwang sagot ni Jericho. Saang pamilya siya galing? Nabigla si Jericho sa sumunod na tanong ni Prinsesa Marina. Wala. Anak siya ng isang panday. Sagot ni Haring Jericho. Nagulat naman si Marina. At para sa kanya, itataya mo ang iyong pagiging hari? Ang iyong kaharian? Sunod-sunod na tanong ni Marina. Huminga muna ng malalim si Jericho bago sumagot kay Marina. Kung wala siya, wala rin silang halaga sa akin. Tugon ni Jericho. Isinaalang-alang naman ito ni Marina at tumingin sa ibaba. Pinagmasdan mabuti ni Jericho ang magiging reaksyon ng prinsesa. Kung gayon, ibibigay ko rin ang sarili kong kaharian para lang mahalin ako ng husto. Paalam Jericho, naway magkita pa tayong muli sa mga susunod na taon. Wika ni Prinsesa Marina. Napangiti ng bahagya si Haring Jericho. Paalam rin sa'yo, Prinsesa. Sambit ni Jericho. Binigyan siya ni Marina ng isang maliit na ngiti pabalik at tumalikod na may mapait na tingin. Sumakay na sa sariling kabayo si Marina at inihatid sila ng tanaw ni Jericho habang sila ay umaalis. Pagsapit ng gabi, masayang inihanda ni Javier ang higaan ni Jericho habang si Jericho ay nakatingin sa labas ng bintana. Nalilito siya sa kakaisip. Napalingon siya bigla kay Javier. Naginta nga ba ako? Tumingin si Javier. Para sumuko ng sobra para sa babaeng nagtaksil sa akin? Isang babae na baka hindi ko na makikita pa? Sunod-sunod na tanong ni Jericho. Itinigil bigla ni Javier ang ginagawa. Huwag kang ingot dyan. Makikita mo na naman siya. Tama ang ginawa mo. Tulad ng alam ko, nagagawin mo. Tugon ni Javier. At papaano ka nakakasiguro na yun nga ang gagawin ko? Nakataas ang kilay ni Jericho. Kasi, ikaw si Jericho. Ikaw ay marangal. Ikaw ang dating ikaw at pinupuring hari. Paliwanag naman ni Javier. Napahalokip-kip ng mga braso si Jericho at tumingin muli sa bintana. Isang engot na nangarap na maging isang dalubhasa. Sambit ni Jericho. Tumawa si Javier. Anong silbi ng pagmamahal sa isang taong hindi mo matagpuan? Saad pa ni Jericho. Maniwala ka. Makikita din natin siya. Naniniwala akong hahanapin niyo rin ang isa't isa balang araw. Nakangiting tugon ni Javier. Talaga bang matalino ka, Javier? O praning ka lang? Hindi ko na masabi kung ano pang iisipin ko sa'yo. Anas ni Jericho. Naglakad ng ilang hakbang si Javier at nasipa ang palayok na nasa ilalim ng kama. Napatingin siya kay Jericho nang bumuhos sa sahig ang tubig, na parang may pagdududa sa kanyang ginagawa. Dugtong pa ni Jericho. Napakamot ng ulo sabay tumawa ng alanganin si Javier. Dahil sa matagumpay na pagkopya mula sa balumbo ng mapa ay nagawa ng grupo ni Naraya at Agustos ang agarang paghahanda para sa pagkubkob sa Terraveda. Dahil bigong mapansin ni Jericho ang tunay na motibo ng kalaban, ay naging abala sila sa pansarili nilang mga gawain habang ang grupo naman ng kaaway ay naghahanda na para sa lihim na pagpasok sa kastilyo. Gaya nga ng plano ay palihim na bubuksan ni Aragon ang sikretong pinto upang makapasok ang hukbo ni Agustus. Hahatiin nila ang grupo sa dalawang pangkat. Pagkatapos ay dadaan sila sa makikipot na mga lagusan patungo sa ilalim ng kastilyo gamit ang mapa nang sa ganon ay masurpresa ang mga gwardya na siyang nagbabantay sa bawat tarangkahan ng kastilyo. Patutumbahin nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Pagkatapos ay tsaka nila bubuksan ang malaking tarangkahan upang makapasok naman ang kalahating hukbo ni Augustus na naiwan sa labas ng bayan. Sa hudyat ni Augustus ay lulusubin nila ang mga nakakalat na bantay sa paligid at uubusin ito. Aangkinin nila ang bawat sentry post ng mga bantay pagkatapos ay tsaka sila papasok sa palasyo para kamkamin ang mga ari-arian na nakatago doon.
Sakto lang ang mga araw na hinintay nila matapos makabalik sa sariling bayan sina Prinsesa Marina. Sa ganito kasing pagkakataon ay tanging ang mga kabalyero at mga kawal na lamang ang magtatanggol para sa Terraveda. Kaya wala ni isa mang tulong ang aagapay sa kanila mula sa hukbo ng Nimet na pinamumunuan ni Prinsesa Marina. Matapos ang ilang araw na paghihintay ay handang-handa na ang mga kalaban sa paggubkob. At sa gabi ng kasiyahan nila na piling isagawa ang pag-atake upang hindi kaagad makagawa ng aksyon ang mga taga-Terraveda sa sorpresang pagsalakay. Pasado 6:00 ng gabi, nagtipo ng hukbo ni Augustus sa labas ng bayan at ang iba ay nagtago sa mga sulok ng kakahuyan. Sa likod ng kastilyo pumwesto sina Augustus at Raya upang lumusot sa sekretong pinto. Ang grupo nila ang siyang mangunguna sa pagtapos sa mga kawal na nagbabantay sa paligid habang ang iba naman ay aakyat sa battlements area upang patumbahin ang mga archers sa itaas. Hanggat maaari ay tahimik nilang gagawin ito para hindi makaagaw pansin sa iba. Madaling makakapasok ang mga kasamahan nilang nasa loob ng bayan kapag nagawa nila ng tama ang misyon. Samantala, nagbibihis si Jericho sa likod ng screen habang ito ay nakatayo sa harap ng salamin habang hinihintay ang kanyang pantalon na inihahanda na ni Javier sa kama. Bakit ang tagal naman yan? Kanina ka pa dyan ah. Hindi ka pa ba tapos? Apuradong tanong ni Jericho habang nililinis ang sarili. Ito ang pista ng Beltane. Ang hari ay dapat magmukhang hari. Kaya maghintay ka muna dyan, pwede? Mataray na sagot ni Javier. Paano naman ako magmumukhang hari? Halos hindi ko pa nga naisusuot ang aking pantalon. At saka bakit ba ang tagal mo? Saad ni Jericho. Alam mo dapat kang matutong magkaroon ng konting pasensya eh. Mag-isip ng isang bagay na kaaya-aya para hindi ka mainip. Ani Javier. Tapos ka na ba ha? Tanong uli ni Jericho. Teka, sandali na lang to. Sagot ni Javier. Talaga lang ha? Lumabas si Jericho mula sa likod ng screen. Kaya napaikot si Javier upang itago ang isang sinturon ni Jericho sa likod niya. Anong meron ka dyan? Usisa ni Jericho. Wala lang to. Masakit lang yung kamay ko. Pinakita ni Javier saglit ang kanang kamay pagkatapos ay itinago rin ito sa likuran. Ang isa kong kamay kasi. Muling pinakita ni Javier ang kaliwang kamay pagkatapos itinago ito sa kanyang likuran. Naglakad ng palapit si Jericho habang nakasuot ng damit maliban sa kanyang pantalon. Inikot niya si Javier at nakita niya ang kanyang sinturon sa mga kamay ni Javier. Kinuha niya ito kaagad. Bakit mo nilalagay ulit ang sinturon na ito sa pantalon ko? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong hindi ko nagagamitin to? Saway ni Jericho. Kasi mas pinahusay ko ito para sa kaginhawaan at kadalian ng paggamit. Kaya madali kang makakahinga pag suot mo ang sinturon mo. Natatawang sagot ni Javier. Sinasabi mo bang mataba ako? Nakataas na kilay na tanong ni Haring Jericho. Nako, hindi. Ang sinasabi ko lang, ang sinturon ay isang bagay na nagpapakomportable sa katawan ng tao. Pero ang problema lang kasi, iisa lang ang butas nito. Paliwanag ni Javier. Nakakatawa ka. Sinubukan ni Jericho na ilagay ang sinturon sa ilalim ng kanyang chainmail. Napapapikit siya habang pinipilit itong pisilin ng mahigpit sa kanyang tiyan. Pambihira, bakit tayo magsara? Naiirit ang wika ni Jericho nang hindi niya mapagkasya ang sinturon sa katawan niya. Wag mo kasing pilitin ang iyong sarili. Dapat, ang isang karagdagang lakas ay napupunta sa maliit na puwersa. Ano na lang ang susuot mong pantalon kapag hindi mo na nakabit ang sinturon mo? Saad ni Javier. Inis na ibinigay ni Jericho ang sinturon kay Javier. Sige Javier, gawin mo ang dapat mong gawin. Ayusin mo mabuti yan at siguraduhin mong walang makakaalam nito. Naintindihan mo ba ako ha? Babala pa ni Haring Jericho.
Magtiwala ka sa akin. Ako nang bahala rito. Kung may isang tao man na magaling sa pag-iingat ng mga sikreto, walang iba kundi ako. Pagmamayabang naman ni Javier sabay saludo. Sinimulan niya na ang paglalagay ng mga butas sa sinturon ni Jericho.